Ayun, nakikita ko kung paano po kumikilos ang Diyos sa kalagitnaan natin. Bagamat, yes, napakadaming problema, napakadaming pong mga pagsubok, maraming iba't ibang mga tayo kinakaharap. Pero nakakatuwang isipin po na sa awitin pa lamang po natin, ang Diyos po yung ipapakilala na. Alam niyo po, yan pong mga awitin ay katunayan na po ay nagpapatunay ng mga inaaral po natin. Diba po, alam natin na only po by Christ that we are being saved. Diba po? Kay Kristo lang tayo naligtas. Kay Kristo lang po tayo po ay mayroong kalakasan. Siya po yung Diyos na mayroon tayo. Siya yung Diyos na kailangan natin. Sapat na Diyos. Alam po, talagang makita natin sa mga araw-araw ng ginagawa ay ang Diyos po ay sapat sa atin. Ngayon po nakakatong isipin na yes po, ako nagpe-prepare ng ating mga songs and then syempre ini-enlighten sa topic ko. Pero talagang iba yung pagkilos pa ng Panginoon sa kalagitnaan po natin. Bagamat yes, may mga questions tayo sa isip, na ba't gano'n, may mga ganyan tayong questions. But then, lagi natin isipin na magtiwala tayo sa Panginoon. At may ginagawa po ang Diyos sa ating kalagitnaan. Sige po, so gaya ng ating pong mga nakaraan, ano po yung ating tema? Yan, tema natin, tema. What? Di ba, tema nung tema nung ating pong September. Lord, prepare us. Lord, prepare us. And then yung ating first Sunday ay Lord, here I am. And then yung second topic natin ay beware. At yung ngayon natin ay food for life. Yung topic sa taas, food for life. Sabihin po, bakit? So, bakit kasama yung food for life, pagkain sa buhay? So, question, bakit ganun yung topic? So, mamaya po makikita natin na si Kristo ang, Christ satisfies us. So, makita natin yun. Na yes, sa paghahanda ng Diyos sa atin, mahalaga po na meron tayong willingness. Diba yung first Sunday natin? Lord, here I am. At yung pangalawa, na yes, bagamat tayo'y handa, pero kinakailangan maging maingat tayo. Kung baka mali-mali na yung ating mga nagagawa, mali na yung ating mga natuturo, mali-mali na yung ating mga, nababanggit na natutunan, kung bagay na ating natatanggap. Diba po? So, ang pangatlo, mahalaga po na makita natin na si Kristo ay sapat sa atin. Meron tayong kakontentuhan sa Kanya. So, mamaya po, ating pang-elaborate pa ang tungkol doon sa ating pong title. Ang title po natin ay Christ Satisfies Us. So, alam niyo po, Christians, live their lives for Christ. Mahalaga po na makita natin yun, ang bawat isang Kristiyano ay nabubuhay para kay Kristo. Who sustains their physical and spiritual needs. Naniniwala po ba tayo doon? Si Kristo po ang nag-sustain sa ating physical at sa ating spiritual. Amen. Kung amen po, talaga yun po yung kinakailangan nating makita. At ano po yung possible na mangyari? Ano po? In this time when we are filled with many pleasures that the world can give. Ano po? Itong mundo ay napakarami pong mga bagay ang pwedeng ibigay ng mundo sa atin. Mga bagay na magpapasaya po sa atin. Yes po, it can satisfy our needs. And sometimes it gives us much more in happiness. Doon po sa mga bagay na binibigay ng mundo, minsan pa nga po, mas nasisiyahan pa nga tayo eh. For example, sa pera, di ba? Yung pinaka-prominent na example is pera, di ba? Diyan, pag may pera, tuwa tayo. Aminin natin. Totoo yun, di ba? It's the reality. But then, as believers of Christ, we do not dwell in temporary pleasures. We do not dwell on tangible things that will be destroyed. So, hindi tayo mananangin doon. Yes, kailangan natin yun. Kasi reality, yes, tayo pag magtrabaho, kailangan natin magsumikap sa buhay. But then, we are not bound doon saan? Doon na parang yun na yung maging Diyos natin. Naunawaan po natin. Mahalaga po yun. So, we must dwell in eternal Word of God. Those promises that God Himself promised, that we are in His, because we are in Him, because of Christ. Kaya po, mahalaga po na makita natin na doon tayo tumingin sa mga bagay na eternal. Pag sinabing eternal, panghabang buhay. So, makita natin na tayo po ay mga mananampalataya ni Kristo. Yes, we have physical needs. But then, makita natin na mas angat konti
yung ating spiritual needs. Kasi bakit? Itong physical needs natin, temporary lang yan. Busog ka kanina, mamaya gutom ka na. No? So, merong hunger, no? Merong pangangailangan. Hindi ka masisatisfy, no? Hindi ka makukontento. Pero, kapag naunawaan natin that the Word of God is sufficient for us and Christ is sufficient for us, hindi tayo maghahanap ng iba. Pamaya po, i-elaborate ko pa yan. Baka sabihin, parang namang extreme naman yung turo. Hindi mo ganun. Ipapaliwanag ko sa inyo, sinabi namin kontento sa buhay. Kapag sabi kontento tayo kay Kristo, ano ang ibig sabihin nun? Mamaya, maunawaan po natin. So, ang tanong po natin ay, kamusta po pala tayong lahat? Kamusta tayo? So, napag-usapan po natin na ang pagkatawag ng Diyos, napag-usapan po natin yung mga nakarang Sundays, yung pagkatawag ng Diyos sa atin, no? That's why, nasasabi natin that the Lord, here I am, yun po. And then, ninais po natin na makasunod sa Kanya. Mayroon tayong eagerness na makasunod sa Diyos. So, at naunawaan din po natin na sapat ang salita ng Diyos at si Kristo sa ating pamumuhay. Kaya yung sa ito kanina, maunawaan natin yan dahan-dahan. At kung may hindi man ako mabanggit, sabihan nila ka kung hindi naman naman yung aking mensahe. So ito pong ating pag-aaralan. So, pag ito ay masasabi po natin na nating lahat that Christ satisfies us. So, si Kristo po ay nakapagbibigay ng saya, kasapatan, kakontentuhan sa lahat. Okay po, kasi yung word na satisfy, yung word na satisfies or satisfy, the satisfaction, iba po ang meaning yan sa world, sa mundo, at iba yung meaning yan dito sa biblical definition. Sabihin po, mayroong kaibahan. Okay po, kapag sinabing mamaya, sige sabihin ko na mamaya. So that's why our study will provide the understanding that Christ and the Christians should live their lives for Christ, who sustains their physical and spiritual needs. So yun po yung ating premise natin. Makita natin yun ha, yun po yung ating basihan na si Kristo ay sapat sa atin. Okay po, makita natin yun. Sapat si Kristo sa atin. Okay? So, tayo po lahat ay samahan niyo po akong tumayo. So, samahan niyo po ako habang nakatayo ako. Tayo rin kayo. Sige po. At basahin natin yung Colossians chapter 3, verses 15 hanggang 17. Sige po, kung makinig yung Colossians chapter 3, verses 15 hanggang 17. Po? Okay po. Yung akin po ay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ng amin. Yes. Apo. Okay po, sabi dito, paghariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa, dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itangin ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang gagawin nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Jesus. At magpasalamat kayo sa Diyos, Ama, sa pamamagitan niya. Manalangin po tayo. Aming Diyos, kayo po nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay muli mong ginako sa lugar na ito. Salamat Panginoon sa pagkakas po ay available sa araw ng linggo at kami po ay makapagbigay ng kadakilaan at kapurihan sa iyong pangalan. Samahan mo kayo Panginoon sa pag-aaral po namin, buksan mo aming isip at puso, nang sa ganoon ay maging mabuting taniman kami o Diyos sa iyong mga salita at magamit namin ito o Diyos para po patuloy po namin masunod ang iyong mga kalooban para sa amin. Maraming po salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo muna po ang bawat isa. Yan, so, before we answer this question, so sa aklat po ng mga taga-Colosas, kagaya ng aking nabanggit nung nakaraang linggo, naalala nyo? Nasa book of Colossians din tayo, pero chapter 2.
Okay po, sa chapter 2, makikita niyo doon, kung mabasa yung chapter 2, makikita niyo doon na merong binibigyan din si Apostol Pablo na doon sa tungkol kay Kristo. Kasi nga po, may mga pumapasok na maling turo. Yung sabi ko nung Sunday, di ba po? Dahil sa pagka-Diyos ni Kristo, dahil may mga nakapasok na maling turo tungkol sa pananampalataya. So dito po sa chapter 3, makikita naman natin na ipinapakita na tayo ay binago sa pamamagitan ni Kristo at kabilang na sa kanyang iglesia. Kung mabasahin yung verse 1, makikita niyo po dito, sabi dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ng mga bagay na nasa langit, kung nasaan si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon niyo ituon ang inyong isip at hindi sa mga bagay na makamundo. So makita niyo yung flow ng ating pag-aaralan, nabanggit ko na kanina. At verse 3, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong pamumuhay, at ang buhay ninyo ay ngayon nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So dito verse 4, si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. So nakagandang, ang gandang basahin din na kasama dun sa ating binasa kanina. So, yan po yung ating masasabi yung context ng ating pag-aaralan. Okay po? So, may napapaisip ako kung talagang paano ba natin makita kung talagang bang tunay na mananampalataya ang isang tao. Kasi po, sa ating pong kaisipan, makikita kasi yan kung paano tayo mabuhay. Kung paano natin isinapamamuhay yung mga aral na tinanggap natin. For example, paano mo nalalaman na ang isang estudyante ay nag-aaral ng engineer or ng electrician? Marunong gawa ng mga kumpuni ng mga gamit, diba? Paano ba siya, paano makita na teacher din isang tao? Nagtuturo, magaling magturo, o kaya naman may naka-uniform, nakikita natin lagi dun sa paligid. So, the same way, Christians should live their lives para po kay Kristo. So, paano natin makikita? Paano ba makikita kung ikaw ay sa mananampalataya? Sumusunod kay Kristo. Nakikita kung paano po yung mga example ni Kristo sa buhay po natin. Yes, hindi tayo, kahit naman yung mga engineer, mga teachers, hindi naman sila perfect. Di ba talaga kaya yung pinaka-best nila magawa para sa kanilang profesyon. Pero, tayo din bilang Kristiyano, we are under process of, changing. Isa yung change, from glory to glory, binabago tayo ng Diyos. Diba po? Sabihin po, mayroong development na nangyayari, mayroong progress na nangyayari sa buhay Kristiyano. Sabihin, hindi kapag nakilala natin si Kristo, hindi lang doon nagtatapos. Okay po? Mayroong paglago. Kagaya ng mga palagyan na example, kagaya ng halaman, yung halaman ay ihahayaan mo na lang kung gusto mo yung halaman or mahal mo yung halaman, hindi mo siya alagaan, didiligan, lalagyan ng fertilizers. Diba po? So, the same way, yung ating pong faith ay mahalagang inaalagaan din. Sabihin kasi nga po, sa panahon natin ngayon, napakadami na pong nagsikalan ng mga maling katuruan. Na maaaring magdala sa ating kaisipan ay parang tama yung sinasabi. Kasi nga po, kapag in-explain na yung verse, that's theology na. Okay po? That's interpretation na. For example, actually po, every reader is an interpreter. Okay po, kapag binasa na, kung ikaw ay nagbasa, ini-interpret mo na sa isip mo, ano ba yung ibig sabihin ito? Sabihin, ang bawat magbabasa ay interpreter din. Okay po? So, yan po yung pinaka-basic sa hermeneutics. So, yun po yun. Na bawat mananampalataya ay mahalaga po na nag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po yung nakikita sa buhay niya. Okay po? Makikita natin sa buhay natin. Kaya po pagdating natin sa verse 15 to 17, makikita po natin ang bilin at pagpapaalala pa rin po sa ating mga mananampalataya. Hindi, yes, si Paul nagpapaalala siya sa mga mananampalataya dito sa Colossians chapter 3. Pero po, ito po ay merong nasasabi natin yung principle ay umaabot pa rin hanggang sa panahon natin. Ano po yung paalala ni Paul? Ang paalala po ni Paul na maging po tayo? Maging matalino tayo sa mga bagay na ating ginagawa. Kasi bakit po? Mahalaga po na hindi lang tayo sa kilala, kundi mamaya makikita natin na mahalaga po na maunawaan natin
kung ano ba ang part ni Kristo sa buhay po natin. Alam niyo po talagang buhay, bakit ako indulge doon sa pagpapakilala sa Kristo tungkol kay Kristo? Kasi nga po sa panahon ngayon, may mga naniniwala na si Kristo po ay hindi Diyos. Meron pong mga paniniwala na mababang Diyos lamang si Kristo. Yung mga naglalakad-lakad po yun, na nagbabahay-bahay, sila po yun. Na maliit na Diyos lang daw po si Kristo at higit pa daw po ang Diyos Ama sa kay Kristo. So, hindi po. So, mahalaga po na makita natin. At meron din pong isa pang paniniwala na si Kristo na yung lahat ng Diyos. Sabihin, si Kristo na yung Ama, si Kristo na yung Banal na Espiritu. Malinis po yun. So, yun po yung paniniwalang oneness, yun po yung paniniwala na yun. So, mahalaga po na yes po, parang mabigat sa kalooban, no? Hindi pa lang mga ganun paniniwala. So, yes po, medyo mabigat sa kaisipan. Yes, sometimes it gives us burden na ang hirap naman na maniwala. Ang dami. Di ba? Nakakalito. Ano ba? Tama. Di ba? Paano ba yun? Kasi pag may nagpaniwala sa atin, siyempre, may niwala rin tayo. Pag may narin tayo ibang katuruan, parang iisip ka rin, tama rin naman yun. Parang, paano ka ba naniwala mo yung katotohanan? Kagaya na sinabi ko sa inyo, basahin natin ang Biblia. So, hindi natin ito hahayaan. O makita natin na hindi ako naglalagay, kundi tayo ay nilalabas natin yung ating gustong makita. Hindi ako nag-i-input, kundi kinuha ko yung word ni Lord yung lumalabas sa atin. Okay po, hindi ako nag-i-invento. Okay po, hindi ko gagawin yun. Okay po? Okay, so kapag sinabi po natin kontento, yan, doon na tayo sa salang kontento. Kapag sinabi natin kontento, ano ba yung unang naiisip natin? Wala na kulang. Diba, wala na sapat na. Masaya na. Masaya. So, ito po ba yung kontento? Isipin natin, yung kontento ba ay wala nang gagawin? Sabihin, pag kontento ka na, upo ka na lang, hihiga ka na lang. Ganun mo ba yung kontento? Ay, hindi. Di ba? Tama na. At least nakikita niyo. Okay ba? Diba? Yung maghihintay na lang ba tayo ng pagpapala? Yung pag kontento ka na, upo na lang ako, pastor. Maghihintay na lang ako sa bahay, higa na lang ako. Yun naman yung contentment na sinasabi natin? Parang hindi, di ba? Parang hindi naman talaga yun. Hindi naman talaga yun, ang kontento. Even yung sapat, yung satisfaction, hindi po yung nagtatapos na alam lang natin at wala natin gagawin. Okay po? Naunawaan natin kasi na yung kontento, may ginagawa ka pa din. Kasi bakit? Mamaya, dadagdagan pa natin. Ito ba yung sasabihin natin? Mananahimik na lang ako at yung pagpapasa Diyos. Di ba yung kakontentuhan na mananahimik na lang tayo at ipagpapasa Diyos na lang yung mga bagay-bagay sa paligid natin? So, ating pong unawain yung salitang kontento. At least, alam ko na ginagets sila yung gusto kong makita. So, sa Wikipedia po, ang paliwanag po dito ay kasiyahan ng loob. Sabihin, masaya yung kanyang damdamin, payapa. Sa Wikipedia po ito So, pagkakaroon ng pagkapuno o kabusugan na may kaginhawaan sa sariling sitwasyon, katayuan, o kalagayan. Sabihin, doon sa kanyang kalagayan, okay na siya. Hindi siya okay na siya doon at doon na lang siya. Kundi, ulitin ko hindi yung, kaya sa kalagayan ko. Kontento na ako sa ginagawa ko. Hindi ba yun? At titigil na ako doon? Hindi po dapat ganoon. Okay po? Kundi makontento tayo doon sa meron tayo na nagpapatuloy. Okay po? Kasi po, ulitin ko yung explanation ni Wikipedia. Kasiyahan na loob, pagkakaroon ng pagkapuno o kabusugan na may kaginhawaan sa sariling sitwasyon, katayuan o kalagayan. Sabihin, meron siyang kapayapaan doon sa kanyang kalalagyan. Sabihin, yes, meron pa rin siyang room for improvement. Meron pa rin siyang room for development, progress. So, ibig sabihin, tuloy pa rin ang buhay. Kasi po, wala naman nabanggit kung mag-search kayo ng word na kontento or contentment or satisfied or satisfaction. Wala po kayo makikita na stop or tigil na or wala kang gagawin. Wala pong ganong explanation sa kundi, yung katayuan mo, yung kalagayan mo, okay pa yan sa'yo. Sabihin, hindi ka na dyan mananangal. Kumbaga, hindi ka lang dyan. Yun po yung problema sa Pilipinas, actually ito po yung survey sa mga grassroots. Kasi itong grassroots, yung mga poor of the poorest. Yun po yun.
na sinasabi nila, kontento na kami sa kalagayan po namin. May mga ganong survey po. Okay po, pagpaliwanag ko sa inyo. Kasi bakit po? So bakit po hindi umuunlad ang isang pamayanan? Kasi po nakikita ng mga tao na sapat na sa kanila yung kanilang pang-araw-araw, na wala na silang improvement. Apo, yun yung kontento na tumigil na. Apo, na nandito na lang sila. So that's why po yung ating government ay patuloy po binibigyan ng push yung mga tao na yes po, mahalaga na makontento tayo sa bagay na meron tayo. But then, mayroong panahon progress. Kasi po, hindi tayo uunlad. Hindi uunlad ng isang tao, yung kaya buhay ng isang tao, hindi siya magpapatuloy. Sa pagpapatuloy po ng isang tao, yes, habang nakakontento ka sa ginagawa mo, habang ginagawa yung bagay na ginagawa mo, meron pong improvement yan, mastery. Pag siya yung mastery, nakakasanayan mo ng gawin. Kapag nakasanayan mo ng gawin, nag-i-improve yun. Sabihin po, dati, for example, ako po, marunong ako magkumpuni ng electric fan. Ako, kinakulikot yan. Sirani ko nga daw po nung bata ko Sirani ko. Sirani ko. So, yung tawag ng mga magulang ko sa akin. Kasi mga electric fan namin, sisira ko daw. So, kalaunan po, habang sa yung ginagawa ko, na-improve. Sabihin, hindi lang nakontento ako na yun ang ginagawa ko. Kasi actually po, nakapagawa yung mga wireless church, nagagawa ko na di ba, sabihin po may improvement, sabihin, nagiging source of, hindi ba sa income? So, hindi ko magiging source of income. Pero, merong pong merong kasiyahan. So, merong contentment sa ginagawa mo na nag-improve pa din. Nakita niyo po, yung contentment mo hindi siya nag-stop. Nagpapatuloy siya. Okay po? Yun po yung gusto ko makita natin. So, sa Biblia po, ang paliwanag naman ay masaya ka sa anong meron ka dahil nagtitiwala ka sa Diyos na nagkakaloob ng lahat. Okay po? Sa Biblia po, ang paliwanag, yung satisfaction, yung contentment, ay masaya ka sa anong meron ka dahil nagtitiwala ka sa Diyos na nagkakaloob ng lahat. Sabihin ba, pag nagtiwala ka na sa Diyos, wala ka na rin gagawin? Mag-work ka din. Magpapatuloy ka pa din. Okay po, nakita natin yun? Diba po? Pero ang sabi po sa Bible, sa Matthew chapter 6, verse 25, diba po, sabi sa Matthew chapter 6, verse 25, kaya po, mahalaga yung yung pag-aaral pa din. Diba kasi sa pag-aaral, may improvement. Diba po? So, sabi dito, do not be anxious about your life. Dun sa verse 25 ng chapter 6. Sa Tagalog po, huwag mag-alala tungkol sa buhay, kung ano ang kakainin o iinumin o susuotin. Dahil kung bigyan nga kayo ng buhay, siguradong bibigyan niya din kayo ng pagkain at isusuot. Sabihin, kung si Lord ay bigay sa iyo ng buhay, yung mga pangangailangan niya, hindi pagkakalabi ng Diyos. Pero ano ba yung purpose ng buhay natin? Aasa na lang ba tayo doon? Na, magbigay ang Diyos sa akin. Ganun ba ang ating kaisipan? Hindi po. Diba po? Kapag sinabi natin, ang buhay ay binigay ng Diyos, ito po ay gamitin natin para sa kanyang kaluguran at kasiyahan. Paano ba natin mabibigyan ng kaluguran at kasiyahan ng Diyos? Nakaupo lang tayo? Nakiga lang? Ganun ba? Nakilos. Nakikita niya na po yung gusto kong makita? Paalala, ang buhay na wala kay Kristo ay hindi makapagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa Diyos. Okay po? Kung tayo po ay walang Kristo sa buhay, hindi po natin mabibigyan ng kaluguran at pangkasiyahan ng Diyos. Okay po? Sino po lamang ang makapagbibigay ng kasiyahan at kaluguran sa Diyos? Yung mga mananampalataya kay Kristo. Bakit po? Bakit kaya? Kasi po, bakit? Bakit? Tinanggap kasi ng tao o ng natin si Kristo. Si Kristo po ang dahilan natin kung bakit tayo nagkakapagbigay ng kaluguran at kasiyahan sa Diyos. Naunawaan po natin. Hindi ko po, kapag wala si Kristo sa ating buhay, hindi natin kayang mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Galit pa rin Diyos sa atin. Pero, kapag tayo po ay mayroong Kristo sa puso natin, sa buhay natin, at siya yung naghahari, makakapagbigay tayo ng kaluguran at kasiyahan sa Diyos. Naunawaan po natin. Okay po. So, yun po yun. So,
So, doon tayo sa ating katanungan. So, how can Christ satisfy us? Okay po, so tatlong kasagutan po yan na aking pong bibilisan rin. So, yun, una ay by letting Christ's peace rule in our hearts. Sabi ko sa verse 15 ay pagdaliin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. So tayo mo yung magkakapatid kay Kristo. Pakisabi sa inyong katabi, oy kapatid, kamusta? Yung mga magkakapatid tayo. Bagamat iba-iba yung ating mga itsura, iba-iba ang ating mga kulay. So, tayo yung mga magkakapatid kay Kristo. Okay po? So nakikita po natin na bilang mga mananampalataya, kagaya ng mga mananampalataya sa Colosas, ay pinapaalala sa atin na tayo ay iisang katawan at tinawag tayo ng Diyos tungo sa mapayapang buhay. Tayo po ay magtulungan. Magtulungan tayo sa abot ng ating makakaya. Okay po, hindi yung isasagarin natin ang ating kakayanan. Okay po, sa pagtulong, tumulong tayo sa abot ng ating makakaya. Okay po, hindi masamang tumanggi o sasama loob. Ito na yan. Mars, pangutang mga ganun. So, huwag sasama loob. Okay po? And then, again, sa abot po ng ating makakaya. So, tayo po ay magtulungan sa abot ng ating makakaya. Papansinin po natin dito ang salitang mapagpasalamat. Makita niyo po sa tatlong verse po natin, babanggitin ko na, yung word na salamat. So, sa tatlong verse po natin binasa kanina, lagi yan nandyan. Nakita niyo po, lagi siyang nandyan. Kasi nga po, itong buong Colossians, itong buong aklat ng Colosas, si Apostol Pablo po ay nakabilanggo, nakakulong. Pero ano po kayo encouragement? Rejoice pa rin, maging masaya, magpatuloy. Isipin ninyo, nakakulong ka. Isipin mo, ikaw ay may problema din na kinakaharap, pero nag-encourage ka ng mga tao, oy, maging masaya kayo, magpatuloy kayo, maging maligaya kayo, makontento kayo sa mayroon kayo, magpatuloy, di ba po? So, isipin niyo kung gaano po ang ginagamit si Apostol Pablo sa mga mananampalataya. So, yun po yung kagandahan na paghariin natin si Kristo sa puso natin. Sabihin po, paano ba natin masasabi na si Kristo ay sapat sa atin? Kapag, ano po, si Kristo yung naghahari sa buhay natin. Kaya po sa ito kanina, mahalaga na ano po, mayroon tayong Kristo sa ating mong buhay. Paano natin malalaman na may Kristo tayo sa buhay natin? Sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. May mga bago sa buhay natin. Hindi bagong gamit, kundi bagong gamit, hindi bagong mga binagong ugali. Okay po, binagong karakter, binagong kaisipan, binagong pagsasalita. Okay po, yun po yun. So, sa paghahari po ni Kristo sa puso natin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Sabihin doon sa kapayapaan natin, masaya tayo kung ano yung meron. Magpasalamat. Huwag na magtampo na, ba't gatubuhay? Pinabayad ba ako ng Diyos? Hindi po ganoon. Okay po? So, mahalaga po na makita natin yun, na ang Panginoon ay sapat sa atin pa din. Sabihin, binibigay, ano po sa ating binasa kanya sa Psalm 37, sa awit. Kung babalikan yun, parang ang ganda rin ng mga verses, diba, na tumutugma din sa ating topic. Diba? So, sakang-sakang. So, pangalawa, by dwelling Christ's word in our hearts. So, mahalaga na, ano po, itanim natin. Sa Tagalog po kasi, itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga araw ni Kristo, palalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Yan. So, ano po yung sabi dito sa ating text? Na sa pagkasatisfy po natin kay Kristo, mahalaga ang pananahan ng mga turo ni Kristo. So, makita natin ang kasiyahan sa pag-aawitan. Kanina po, nakakatuwa. Medyo na-emotion ako kanina. Kasi nga po, alam natin na wala kayong kakayanan na mabigyan ng kaluhuran ng Diyos. Yes po, wala tayong
Hindi tayo po pwede na magbigay ng glory sa ating Diyos. Kasi bakit po? Walang-wala tayo sa Kanya, madumi tayo sa Kanyang harapan. Tayo po ay malayo sa Diyos. Makita natin yun. Pabayaan natin, bago natin matamasa yung kasiyahan, yung kaligayahan, makita muna natin na tayo po ay walang-wala sa Diyos. Makita natin na tayo ay madumi sa harapan ng Diyos, makasalanan sa harapan ng Diyos. Wala tayong magagawa sa harapan ng Diyos. Dahil nga lang po kay Kristo, kaya tayo nakakalapit sa Kanya. So makita nyo yun, di ba nakakabagbag damdamin yun? Na dahil kay Kristo sa ginawa niya, nasasabi natin na Jesus, sa iyo ang kapurihan, kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. So, mga mananampalataya lamang po, kaya makapag-awit yan ng merong ng buong sa puso nila. Yes, pwede basahin nyo ng mga hindi mananampalataya. Pero yung mga mananampalataya, kapag naunawaan nila yung salita, bakit ginamit yun? Masasabi mo, Lord, salamat talaga kasi niligtas mo na ako eh. Salamat sapagkat yung buhay ko ay hindi na kagaya ng buhay ko dati. Nakikita na po natin yun. So yun, again, doon sa ating pong verse 16, sabi dito doon sa dulong part na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Sabihin natin yung word salamat pa rin, mahalaga po sa buhay ng isang Kristiyano. Maging mapagpasalamat. Pakasabi mo sa inyong katabi, salamat. Para saan? Para saan kayo nagpapasalamat? Diba? Nagiging gusto na rin magpasalamat kasi po, bakit? Kasama natin yung kayo. Salamat po dahil nga kayo ay nagpapatuloy. Yun po yung aming pong palaging kasiyahan. Ano po nagpapasalamat sa Diyos na nagpapatuloy po ang bawat isa. So yun. So, makita po natin yun. Ang ganda. So, at pangatlo, ay by doing everything for Christ's glory. Verse 17, at anuman ang ginagawa ninyo sa salita man o gawa, gawin ninyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Jesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. So kung tunay na nakikita sa atin ang kakontentuhan, anuman daw ang ating ginagawa sa salita man o sa gawa, ito ay ating gagawin para sa Panginoon at makita muli natin ang salitang salamat. Maging mapagpasalamat. Alin po sa ginagawa natin, kaya nga po sinabi ko kanina, yung satisfaction sa Bible definition, ibang-iba doon din sa definition sa internet. Ito yung kaibahan, di ba po? Sabihin dito, talagang kontento ka na, masaya ka na, mayroon kang kagalakan sa puso mo. Pero sa Biblia mo, makita natin yung pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Nang Diyos po ang bahala sa atin. Kung siyempre bahala, ulitin ko, pagbahalaan Diyos sa atin, siya yung bahala sa atin na provide. But then, you must work out pa din. Di ba po? Kagaya sa James, doon, sabi sa James, work out your salvation by with trembling, yung God, so yun, nakalimutan yung passage. So, yung work out the salvation po doon, hindi yung salvation yung work out natin para maligtas tayo. Hindi, yung yung ating po natanggap na kaligtasan. Okay po? Hindi yung kaligtasan yung work out natin para maligtas tayo, hindi po yun. Yung work out natin, salvation natin para saan? Para doon sa edification ng ating sarili, ng church. Okay po? So in this verse, we see that we are to be grateful for the blessing that God has provided for us. So mahalaga po na makita natin sa mga talata po natin binasa kanina. Ito po sulat sa mga taga-Kolosas na sila po ay mayroong pagsubok na pinagdadaanan din. Sabi mga maligturo na sa church nila. Pero sabi ni Paul, makontento kayo sa buhay ninyo. Kasi po, ang kultura po ng Hudyo ay talagang medyo forceful po sila magturo. Yung mga Hudyo, yung mga Israelita, sa lalo yung Old Testament na mga katuruan, nag-i-impose talaga nila yan. Ito dapat ninyong gawin. Ito gawin ninyo. Ito yung gawin. Pero po sa New Testament po, pinapakita sa atin na si Kristo po ay natapos niya na yung lahat. Si Kristo po yung kasapatan ng lahat ng Old Testament writings. Okay po? Sabihin po, sabi sa John
Si Kristo po ay yung nakapag-fulfill ng lahat ng mga prophecies and laws. Siya lamang po ang taong nakapag-fulfill nun, walang sino man. Okay po? Kaya po, tayo ay naniniwala sa kakayanan ni Kristo sa buhay natin. Na bagamat alam natin sa sarili natin na tayo po may kakulangan, eh si Kristo po yung nakikita sa atin. Yan po yung biyaya ng Diyos. It's the grace of God na ating po tinatamasa. Okay po, nakikita mo natin yan. So yun. So sa pagtatapos po natin, ay makita natin na kay Kristo ang ating pong buhay. At siya ang nagbibigay kasiyahan sa atin. Tayo, bagamat mahirap, para bang hindi patas ang buhay. Minsan may mga ganun tayong naisip, parang unfair naman ang buhay. Para bang sila lang nagpapala, kami hindi. Sila may bagong TV, ako wala. May bago silang ref, ako wala. Actually po, talagang nadaan sa isip ng isang tao yan. Hindi po yung mawawala. Pero ano po yung dapat natin gawin? Doon lang ba tayo mananangan? Doon lang ba tayo mag-self-pity? Self-pity po ang tawag dun eh. Na parang kinakaawaan mo yung sarili mo. Dapat po hindi. Kasi bakit po may Kristo tayo sa puso natin na alam natin na siya yung magpapala sa atin in due time. Okay po? Sa tamang panahon, ang pagpapala po na Diyos ibibigay niya sa atin. Kapag tayo ay nakikita niya na, nagsusumikap. Okay po? So salvation is, ano na po, ang salvation po ay nandyan na, binigay na sa atin. Pero, we need to work out pa din, kasi nasa mundo pa rin tayo. Kailangan pa natin kumain 3 times a day, or 4 times a day. So, kaya natin kumain. We need to work out pa din. Minsan po, karamdaman. Yung mga karamdaman, minsan ba't ako may sakit? Sa wala, alusog-lusog. Tama-tama, tama-tama, malusog, wala sakit. Ako payat, may karamdaman. Actually po, isa yun sa mga challenge yan sa family din namin. Kaya like one year, yung update lang po, yung asawa, yung tatay ng asawa ng ate ko. Iuwi yung bangkay sa Cavite City. Sa taga-Cavite City po kasi sila eh. So, iuwi yung bangkay. So, magbuburol pa po sila dito. Yung burol po, yung tatay ng asawa ng ate ko. So, tapos po, nanay ko po, nagpa-check up, may nakita sa puso, na may bara sa puso. So, nanay ko nagdamdam. Okay, ako, ang hirap naman sa kalagayan ko po, bilang anak at pasto, na sabi ko, okay lang yan. Siyempre, ang ginawa namin, pina-check up siya, pinatingin sa doktor. Actually, meron yung nakita talaga. Natawala ako sa doktor kasi hindi niya sinabi na sa nanay ko. Hindi na sinabi sa nanay ko na mayroon talagang puso niya. Pero yun po yung makakaya naman sa gamot. Kumbaga, ang puso naman po kasi natin, ang katawan po natin ay ang ganda nila ng Diyos. Na yung, kunyari, mayroon sa buto lang natin. Na bali, yan po ay puso nag-heal. Hindi po sa mga veins natin sa puso, naggagawa kayo ng panibagong ugat na possible po na gumaling. Kaya po, ngayon po, ang dati po kasi yung BP niya nasa 170, 180, nag 200 pa ako eh. Opo, so ngayon po nasa 100 na lang, 110. At least po, nakatulong yung mga gamot. So, that's faith. Okay po, may ginagawa tayo. Kapag yung faith natin ay yes, naniniwala tayo sa mga bagay hindi nakikita. Pero mahalaga pa din na ano po, ginagawa natin yung ating pananampalataya. Diba sa Hebrews nga lang po, pinakita na doon na ipakita mo sa akin yung pananampalataya mo, ako mapakita ko yung gawa. So, hindi, magkasama yan sila. Mga po yung pananampalataya, yung mga heroes of the Bible. Sila yung Abraham, sila yung lumakad na matuwid sa Diyos kasi sila yung ginawang, righteous sila, di ba? By faith, Abraham was made righteous, dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So makita mo natin na sa buhay natin, yes, parang unfair, yes, parang feeling natin malayo ang Diyos, parang ang buhay natin hanggang dito na lang ba? Dito na lang ba ako? Kahit ka tayo, hindi mo tayo nakakontento dito sa lugar nito. We are not contento dito sa lugar. Yes, we are aiming pa din for greater heights. We are praying pa rin na tayo ipagpalain ng Diyos.
Na hindi na tayo klamo sa klamo. So ako nga, ito, dala ako mga gamit. So hindi ako nagsasawa. Sabihin baka, ay pag walang sasakyan, hindi dadating si Pastor. So isipin yung gano'n. Pero hindi po, talaga pinagsusumikapan ko na na makapunta pa din. Po. Kahit na nasirain yung mga motor namin sa simbahan, aming pong nilalaksa namin kalooban na madala pa rin yan sa mga malalayo. So, yan pong motor na yan walang registro. Nakakabiyaya ako. Nakakabiyaya ako, di ba? So kasalanan yun sa gobyerno. Hindi mo lang ako nahuli. Napapag-usapan naman po yung mga enforcers. So yun, so ganun mong kasiya ang ating buhay. Di ba po? So yun. So makita natin na sapat si Kristo sa atin. Maging masaya tayo kung ano ang meron, pero tayo ay magsumikap pa din na ang Diyos po ay nagpapala at kinakailangan tayo ay may ginagawa pa din. May isa pa po pala akong katanungan dito, paano tayo nagbibigay ng kapurihan sa Diyos? Paano naman natin nagbibigay ng kasiyahan ng Diyos? Kaya, alam ko na, salutan natin kanina. Pero ang sagutan po dito, kung yung ginagawa natin, yung dapat natin ginagawa. Nanawa po natin? Nakapagbigay tayo ng kapurihan, kaluguran, kadakilaan sa Diyos kapag nagagawa natin yung dapat nating ginagawa. Sa pamilya, nagpo-provide bilang isang ina. Ano ba natin gawin ng isang ina? Magkasikaso sa bahay, katawa ng kanyang asawa. Hindi ko na isulat yun. Hindi ko na isulat. So bilang ama, so nagbabanat ng buto. So kung mabigyan kasiyahan ang anak at ang asawa, di ba? Yung asawa, ang lalaki, magbibigay siya ng kasiyahan sa kanyang asawang babae. Sabihin sa mga anak naman, sa mga kabataan natin. So, mahalaga na nag-aaral. Hindi sabihin nagagawa niya yung dapat niya gawin. Nakasunod sa mga magulang, di ba? May mga bata na nakasunod sa magulang o sa kanyang guardian. O kaya sa nakakatanda. So, ibig sabihin po, gusto kong makita natin na patuloy tayong gumawa sa mga bagay na dapat natin ginagawa. Dahil alam po natin na ang ating ginagawa o sinasabi, ito po ay ating pinagsusumikapan para sa kadakilaan ng Diyos. Sabihin po, kagaya ng sa last verse natin, verse 17, at ano man ang iyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo o magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ano po, in God's preparation, gaya ng tema natin for this month of September, Lord, prepare us. Yeah, po. Lord, prepare us. So, ang Panginoon po ay inihahanda tayo sa masigit na gampanin. So, anong dapat natin gawin? Sa paghahanda, ano po ang ginagawa? Kung may sundalo, ano ginagawa ng sundalo? Pag pulis, ang ginagawa ng pulis? Nag-training. Yan po, nagsusumikap na maging physically fit sila para sa work nila. Yan po, so as Christians, the same way, as soldiers and police po, di ba? Na makita sa atin, tayo po nagsusumikap na makilala si Kristo, lumago yung ating pananampalataya. Nakita natin yun? Okay po. So, and then, we need to seek Christ in our lives. Mahalaga po na patuloy po nating hanapin si Kristo. I-search natin. Alamin natin, kilalanin ba natin mabuti. Sino ba siya? Para saan ba siya? Alam po, hindi nagtatapos sa... hindi ako nagtatapos sa pag-aaral na, tapos ako mag-aaral, hindi ko nagtatapos doon. So, I still meditate it on my mind. At sa back of my mind, sinisip ko, ano ba ang possible na kalagayan ng simbahan na pwedeng ituro tayo po bilang mga bagong simbahan. Ito po yung ating magandang pasimulan. Mas-establish tayo tungkol kay Kristo. Mas-establish tayo na kilala natin ang Diyos. Kilala natin kung ano yung ating pinaniwalaan. Yung kagaya yung ating inawag kanina, we believe in one true God, Father, Spirit, and Son. So makita natin yun na that God is a God na kaya pong magbigay sa atin ng lahat ng kaya natin may isip mong gawin. So, Christ is our foundation. Christ is our source of strength. And Christ is our everything. Sabihin po ninyo, keep that in mind. Pakisabi sa katabi ninyo, keep that in mind.
Okay po. So as we end this lesson natin, pag-aaral po natin, makita natin na si Kristo ang lahat sa atin. Si Kristo ang buhay natin. So si Kristo ang sandigan, hindi mag-iba awitin yun. So maraming awitin pa patungkol kay Kristo. Christ is enough. Christ is our foundation. God is your foundation. Napakadaming awitin po patungkol kay Kristo na nagpapatunay sa ating pong pinag-aralan. Sabihin po, yung ating pinag-aralan ay tunay. Totoo. Kasi po mayroong mga nagpapatunay pang iba, kagaya ng awitin. Kagaya po dun sa ating verse 16, umawit kayo ng mga salmo, himno, at yung mga awitin spiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso nyo. Kasi kapag tayo nag-aawitan, yes, sometimes ito ay magulo, o kaya parang tag dito. Kasi hindi komportable sa pandinig. Pero, alam niyo po, pero huwag tayo tumingin doon. Yung mga nakantawan yung tignan na hindi maganda ang kwanta ninyo. Pero sa mga nakikinig, kami ang nakikinig. Pero mag-focus tayo doon. Mag-focus tayo doon sa mensahe ng awitin. Yes, medyo hindi pa masatisfy yung ating tenga doon sa tunog. Pero ang saya naman, di ba? Pero, ano po, makita natin, iingin pa rin natin, di ba? Iingin pa rin natin na Lord, in due time. Eh, alam naman namin na ipagkakalo mo sa amin ang isang masayang awitin, magandang awitin. Pero, magkumakontento tayo muna doon sa pangingin namin. Huwag tayo sumalo, ayoko nang matin, gano'n eh. Ayoko nang matin, kapakit ang ulit ng doon, hindi mo gano'n, okay po? Kasi kung tayo titingin, hindi tunay yung pananampalataya mo kay Kristo. Okay po? Kasi bakit pa may simbahan? Bakit pa mayroong gathering? Hindi naman yan para sa magandang tugtugan, magandang sound system, hindi po yan doon. Sabi nga ng isang pastor na, sabi niya, take out all the lights, aircon, tanggalin yung electric fan, tanggalin yung mga komportable upuan sa simbahan. Tingnan nyo kung may matitira. Sabihin kapag pangit na yung lugar, kapag pangit ang upuan, walang electric fan, napakainit. Alas ang wala dito pa na. Hindi kasama yun. Kunyari, hindi maganda yung ating tugtugan. Hindi na pa tayo magpapatuloy. Kaya po, di ba? So, kung gagawa nyo ng paraan yan, actually po, we still encourage everyone po. So, let's continue to invite. Even doon na, makunawa lang natin sa kami, ay, ganito lang muna kami sa ngayon. Gaganda rin yan. Okay ba yung mag-invite? Okay ba yung mag-akay? So, patuloy natin na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. So, yes, mag-invite tayo, pero yung puso niya, hindi natin alam. Diba? Kasi, i-continue lang natin yung pag-follow up. Kasi po, hindi natin alam kung paano kumilos ang Diyos. Ang pagkilos po ng Diyos, hindi natin alam. Diba? Ang pagkilos ng Diyos, ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tao, hindi natin nakikita yan. Kaya hindi natin kayang husgahan na ang isang tao nakatayo lang, walang ginagawa. O nilapalakpak man lang, gano'n. Parang tuod. parang poste lang na nakatayo. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan niya. Hindi natin alam na may kilos sa buhay niya. May mga testimonies po na nakatayo lang siya. Hindi niya napalakpak. Nasaysa yung awitin, nakasimakot siya. Pero, ang Diyos mo kumigil sa buhay niya. So, nakakatong isipin po na isa po kasi ang nakikita natin palabas na ginagawa ng tao. Kaya po mahalaga na let us not dwell doon sa nakikita ng mga mata natin. Kaya po, kasi yung po nakikita natin ay malaya. Nalalaya tayo ng mga nakikita natin. Yes, sabihin, active na active yan. Pero makita mo, hindi mo pala sa ganun kawalalim sa Panginoon. Sabihin mo, oy, ano yan, ang saya-saya niyang umawit. Ang galing-galing umawit. Pero yun pala, may problema rin naman. So, hindi po yan doon. Pero, ang gusto ko pong makita sa atin, that Christ satisfy our needs, physically and spiritually. So,
So makita natin po yun. So ngayon po, atin po makita na ang Diyos po ay sapat sa atin. Si Kristo po ay hindi nagkukulang sa atin. Nasasabi niyo ba yun na si Kristo hindi nagkukulang? Amen. Kung talaga po nakikita natin na sapat at tunay ang ating pananampalataya, makita po yan sa buhay natin. Okay po, so tayo po ay aawit na sabayan natin ABP. Pero kung gusto yung sabayan po ninyo. Sige po.